Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 7411-7430. Kabanata 7411. Ang gwapong lalaki, na nagtatago sa likod ng liwanag na globo ay Commandant, tila kinakabahan. Nahuli na ba siya? Malinaw na tinawag niya ako sa pangalang iyon. Talaga bang walang silbi ang disguise tool na ito mula sa diwan ng kaluluwa ng Wait Arapath? Pagmumuni-muni ng lalaki. Samantala, gumawa si James ng isang makintab na kaldero sa kanyang harapan, na may maliwanag na asol na apoy na nagninangas sa loob. Gumawa siya ng isang halo at hinawakan ito sa ibabaw ng apoy sa iba't ibang posisyon. Dapat ko bang ay ihaw ito ng paalang, patayo, o bahagyang hilig? Karaniwan naming ginagamit ang apoy ng uling upang mag-ihaw ng isda. Siguro kung masusunog ang karne kung gagamitin ko ang flames of samadhi sa halip. Nako, ayos lang. Isa itong banal at pambihirang isda, kung tutuusin. Malaki ito at karne. Baka kailanganin ko pang mag-ubos ng ilang bote ng Chaos Absinthe para masiguradong maayos itong inihaw. Namula ang mukha ni Yeria sa galit. Yung baliw na bakla. Sa halip na isipin kung paano haharapin ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath at isecure ang mga karapatang pamahalaan ang Health Realm, sinusubukan niyang magpasya kung paano ako iiho sa halip. Hindi ko siya papakawalan para dito. Galit na galit ni Yeria sa loob. Habang kumukulo ang kanyang galit, lumabas si Yeria sa kanyang pinagtataguan. Malaki at karne ka. Malaki at karne ang buong pamilya mo. James Caden, baliw ka. Isa kang ganap. Ha? Biglang natigil ang pagsabog ni Yeria nang makita niyang may hawak na isda sa kamay si James. Isa itong malaking, buhay na koi fish na kumakatok ng husto laban sa pagkakahawak ni James. Inangat ni James ang kanyang ulo at napabuntong hininga sa kunwaring gulat. Hay nako, ikaw talaga ang lumabas sa sarili mo. You're being so cooperative. Nagtakip ng ngipin si Yeria. Bakit ikaw? Naiintindihan na niya ang lahat ngayon. Kahit alam ni James na siya iyon, hindi niya talaga alam kung saan nagtatago si Yeria. Sinusubukan lang niyang akitin siya sa pamamagitan ng pag-arte na parang may balak siyang mag-ihaw ng isda. Gayunpaman, nahulog si Yeria sa kanyang panlilinlang at inilantad ang kanyang sarili sa salpok. Mabilis na naghanap ng ibang taguan si Yeria. Gayunpaman, isang napakalaking pormasayon ang bumagsak sa kanya at agad siyang natrap. Mabilis na umikot ang lahat sa paligid niya sa pormasayon. Nakabalat kayo pa rin bilang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath, tumili sa takot at natisod pa atras. Free whoosh. Pinalipad si Yeria sa kabilang direksyon habang nabangga niya ang harang ng formation na biglang huminto. James, bakla ka. Habang nagmumura siya ng malakas, pinakawalan ni Yeria ang Tai Chi gas at kalaunan ay pinatay ang sarili sa hangin. Gayunpaman, ang mga ron na iginuhit sa buong hadlang ng pormasayon ay naglalabas ng mga sinag ng maliwanag, purplish gold na liwanag. Ito ay, nauutos sa takot si Yeria, nakaramdam ng hindi magandang pakiramdam sa mga pader ng liwanag sa paligid niya. Subukan nating mag-ihaw ng isda ngayon. Umalangaw-ngaw sa hangin ang tawa ni James. Sa sandaling sinabi iyon ni James, na puno ng nagliliyab na apoy at asol na galit winds ang espasyo sa loob ng Square of Light kung saan naroon si Yeria. Arg! Histeryosong sumisigaw si Yeria na walang magawa habang nilalamon ng apoy ang kanyang katawan. Ang orihinal na anyo ni Yeria ay isang isda ng koi. Sa kanyang kalikasang water element, kaya niyang pigilan ang mga pag-atake ng fire element. Sa kasamaang palad, ang apoy na nakapaligid sa kanya sa sandaling ito ay ginawa ni Hemorrhe. Hindi kalaban ni Yeria si Hemorrhe sa kanyang kasalukuyang estado. Sa sandaling iyon, lumitaw si James sa itaas ng isa sa mga dingding ng liwanag na nakakulong kay Yeria. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7412. Naglabas siya ng isang bote ng Chaos Absinthe at umupo sa ibabaw ng dingding. Pagkatapos,
Humigop ng alak si James habang pinagmamasdan niya si Yeria na gumugulong-gulong sa dagat ng apoy. Hemere, Fennec, kailangan mong gumawa ng mas malaking apoy. Kung hindi, magtatagal bago maluto ang isda. Ilang sandali matapos sabihin iyon ni James, ang asol na apoy at galit wines na umiikot sa Yeria ay naging isang nakakatakot na lilam ng purplish na ginto. James, anong gusto mo sa akin? Pilit at nanginginig ang boses ni Yeria habang tinitiis niya ang mas matinding pagpapahirap. Lumunok si James ng chaos absent at nakangiting sinabi, mukhang ang pag-ihaw ng isda ay maaaring gawing mas matalino at mapahusay ang memorya nito. Ikaw, bumulong si Yeria, gusto mo lang malaman kung nasaan ang kaluluwa ng Wait Arapath, di ba? Sasabihin ko sa iyo kung nasaan siya. Itigil mo lang ito, at sasabihin ko sa iyo ng tama. Layo. Nagsalubong ang mga kilay ni James. Sa tingin ko dapat mong subukang lumaban ng kaunti pa. Hindi, magiging abo na ako. Itigil mo na to. Kung hindi mo malalaman kung nasaan ang kaluluwa ng Wait Arapath. Hindi mo mailigtas ang Dark Heavenly Path, at mapupunta ka sa bitag nila. Napapikit si James habang pinapakinggan ang malakas na pag-iyak ni Yeria. Itinaas niya ang kamay niya. Sa isang iglap, nawala ang naglalagablab na apoy at galit wine sa paligid ni Yeria. Para kay Yeria, ang kanyang pagbabalat kayo bilang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay ganap na nasunog. Naitim ang katawan niya sa uling. Nakakatuwa at nakakalungkot ang makitang hindi mapigil na nanginginig si Yeria sa maitim na usok na tumataas mula sa kanyang katawan. Napaawang ang labi ni James. Kaunti lang ang pasensya ko. Sigurado akong alam mo ng husto iyon. Natisod si Yeria at nagpakawala ng pagod na buntong hininga. Ikaw ay isang matalinong tao, James. Alam mo kung gaano kalakas ang Wait Ara. Kaya, marahil ay dapat kang maglagay ng isang soundproof na porma sayon bago ako tanungin. Hindi na iyon kakailanganin. Napangiti si James ng nakakatakot. Kahit na natagpuan ni Wait Ara mismo o ng mga Kylo Rose Gods ang porma sayon ko, hindi nila makikita o maririnig ang nangyayari dito nang walang pahintulot ko. Sinusubukan mo bang bumili ng oras sa pagsasabi niyan? Habang dahan-daang itinaas ni James ang kanyang kamay, nagmamadaling umiling si Yeria. Sasabihin ko sa iyo ang lahat ngayon din. Napabuntong hininga si Yeria, inutusan ako ng kaluluwa ng Wait Arapath na itago ang sarili ko bilang siya at akitin ka sa Origin of Evils and Dread District. Iyon ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong agawin ang kontrol sa Health Realm. Sumagot si James, oh, yun lang ba? Mariing tumanggaw si Yeria. Isinusumpa ko sa aking katayuan bilang Tai Chi na nagsasabi ako ng totoo. Tahimik na tanong ni James, paano mo, isang Soma Declan rank cultivator, nagawang gayahin ang diwa ng kaluluwa ni Wait Ara X and Path ng perpekto? At saka, babae ka. Paano mo itinago ang iyong tunay na boses, aura, at kapangyarihan? At saka, nabuklod na ba ang iyong kaluluwa? Bakit hindi ko masuri ang iyong kaluluwa? Natigilan si Yeria nang marinig ang mga tanong na iyon. Nagtaas ng kamay si James. Tamaan siya ng kidlat ng landas. Lumitaw ang mga kulay abong ulap sa itaas ng formation ni James na halos agad-agad maraming Hadouken lightning bolts ang bumaril mula sa org. Namilipit at napasigaw si Yeria sa sakit habang mabilis siyang tinamaan ng kidlat. Ibibigay ko sila. Ibibigay ko lahat, ngumuso si James. Nang ibinaba niya ang kanyang kamay, tuluyang nawala ang mga kidlat. Nanginginig si Yeria habang may mga bakas ng kuryente na dumaloy sa kanyang katawan. Nakadapa siya sa X-Wam chessboard. Sige bilisan mo, sigaw ni James. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7413. Yeria steady her breathing and conjured 3 shiny energy balls before her. Pagkatapos, inihagis niya ang mga bola ng enerhiya sa direksyon ni James. Natagpuan ni James ang mga sagot sa kanyang mga tanong pagkatapos niyang i-scan ang mga bola ng enerhiya gamit ang kanyang Zen. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nagbigay kay Yeria ng 3 item, ang Zaad Cell Armor, ang Leon Or's Crown, at ang Jeltiorum Shoes. Ang Zaad Cell Armor ay maaaring gamitin upang itago ang aura ng gumagamit at panatilihing lihim ang kanilang pagkakakilanlan.
Kahit na ang mga walang katulad na magsasaka tulad ni James ay mahihirapang makita ang kapangyarihan ng armor. Ang Leonor's Crown, sa kabilang banda, ay maaaring palakasin ang kaluluwa ng gumagamit at baguhin ang kanilang pisikal na anyo gayunpaman gusto nila. Mayroon din itong mga kapangyarihan na pumipigil sa iba na suriin ang kaluluwa ng gumagamit, anuman ang ibig sabihin nila. Ang Geltiorium Shoes ay ang tunay na kayamanan sa tatlong bagay. Ang mga sapatos na ito ay maaaring makatulong sa gumagamit na gumalaw ng kasing bilis ng hangin, na lubos na nagpapahusay sa mga kasanayan at bilis ng pakikipaglaban ng gumagamit. Hindi naisip ni James na ang isang kaluluwang espiritu lamang ay nagtataglay ng napakaraming makapangyarihang kasangkapan at kayamanan. Isinasaalang-alang ang kahusayan ng mga item na ito bilang mga sandata sa labanan. Ang tatlong item bago si James ay mas kapakipakinabang kaysa sa Nothingness Neon Pen, Historial Pestle, at Nothingness Chessboard. Sinuri ni James ang mga paghihigpit na inilagay sa tatlong bagay na iyon at nalaman na bawat isa sa kanila ay may espiritong nagtatago dito. Tulad ng ginawa niya para sa iba pang mga kayamanan ng kawalang hanggan, ipinadala ni James ang kanyang primordial spirit sa tatlong bagong kayamanan upang alisin ang mga umiiral na espiritu at magkaroon ng ganap na pagmamay-ari ng mga item. Malapit nang haharapin ni James ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath, na nagtataglay ng hindi bababa sa kalahati ng mga kapangyarihan na dating taglay ng Wait Arapath. Dahil dito, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay mas mapanganib na kalaban kaysa sa Xanthocus. Siyempre, kailangang gumawa ng higit pang pag-iingat si James. Pinagmasdan ni Yeria si James na tahimik na nakaupo sa parehong lugar nang hindi tumitingin sa kanya. Ibinaba niya ang kanyang tingin at kinuha ang isang mukhang ordinaryong path cauldron. Habang dahan-daang umiikot ang tatlong kayamanan kay James, inangat ni Yeria ang ulo niya at nginitian siya. Pumunta ka sa impyerno, ikaw bastard. Galit na sigaw ni Yeria at inihagis ang path cauldron sa direksyon ni James. Ang path cauldron ay naglabas ng napakaraming matingkad na Waltraud power, na mabilis na pumaligid sa katawan ni James. Si James ay makikitang umiikot habang siya ay nagpupumilit na makawala mula sa Waltraud power na nakakulong sa kanya. Maya-maya pa, humagulgol na siya sa sakit. Humagalpak ng tawa si Yeria. James Caden, baliw ka, walang pakundangan na tanga. Sa tingin mo ay hindi ka na magagapi sa Health Realm ngayon. Sa totoo lang naisip mo ba na nasa iyo na ang lahat at lahat ng tao sa iyong net grasp? Sinasabi mo na isa lang akong Soma Daiklan rank cultivator. Kahit na pagkatapos kong makilala ang Wait Arapath. Ha ha ha. Histeryosong tumawa si Yeria. Nabigo ka sa pagkakataong ito dahil sa iyong kamangmangan at kayabangan. Ibinigay sa akin ng Wait Arapath ang Path Cauldron na ito na magagamit para ilipat ka sa Origin of Evets Endred District. Maaari mong gugulin ang lahat ng iyong oras sa pag-miss sa iyong asawa doon. Biglang napuno ng purple na apoy at marahas na galit winds ang espasyong kinaroroonan ni Yeria. Agad siyang nagpakawala ng matinis, masakit na pag-iyak. Samantala, nagkatawang tao sina Hemore at Fennec at bumaril patungo sa Path Cauldron, na naglalabas pa rin ng Waltraud power. Huwag hawakan ang kaldero. Ang parang boses ni James ang nagpatigil kina Hemore at Fennec sa kanilang mga track. Ang pangunahing sarili ni James na si Path ay lumabas sa kanyang namimilipit na katawan sa sandaling iyon. Tinapakan niya ang masa ng Waltraud power at lumapit sa Path Cauldron. Nakikita niya ang tila walang katapusang dami ng Waltraud power na bumulwak mula sa kaldero. Mayroon ding malalakas at mahiwagang mga ilaw na umiikot sa loob ng kaldero. Para siyang nakatitig sa bangin habang nakatingin sa kaldero. Ang paningin ay nagdulot ng isang pakiramdam ng takot sa hindi alam. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7414. Mayroon ba talagang isang lugar sa labas ng Health Realm na wala ni isa sa atin ang nakakaalam? Nagtataka ang pangunahing sarili ni James sa Path. Itinulak niya ang kanyang palad pasulong at nagpadala ng putok ng Hadoufen Light sa Path Cauldron. Gayunpaman, ang kanyang pag-atake ay tila hinihigop kaagad habang ito ay nawala sa loob. Bilisan mo, hindi na ako makakatagal pa. Ang boses ng anonymous na pangunahing sarili ni James ay nanggaling sa likuran noon. Huminga ng malalim si James na si Path at itinulak ang dalawang palad pasulong sa pagkakataong ito, na nagpasabog ng tuloy-tuloy na daloy ng Hadoufen Light sa kaldero. Kakaiba,
Ang nakakatakot na tunog ng mga taong umiiyak ay nagmula sa loob ng kaldero hindi nagtagal matapos itong tamaan ng ilaw. Di nagtagal, ang path cauldron na nakahilig kay James ay unti-unting itinulak sa isang tuwid na posisyon. Sa wakas, ang Waltraud power ay tumigil sa pag-agos palabas. Ang kaldero, habang ang Waltraud power sa paligid niya ay nawala, ang anonymous na pangunahing sarili ni James ay nagkatotoo sa tabi ng pangunahing sarili ng path. Pareho silang nakasimangot habang pinagmamasdan ang misteryosong path cauldron na lumiliit sa laki. Narinig ko ang mga tunog ng mga taong umiiyak, sabi ni James na pangunahing sarili ni Path. Narinig ko rin. Pinanangkitan ng anonymous na pangunahing sarili ni James ang kanyang mga mata. Marahil ay itinago ni Wait Ara ang mga kaluluwa ng ilang mga banal na nilalang sa path cauldron na ito. Dapat nating tanungin si Frana tungkol dito. Pagkatapos sabihin iyon, ang pangunahing sarili ng path ay sumanib sa anonymous na pangunahing sarili. Samantala, si Yeria naman ay sumisigaw at tumatakbong parang baliw sa loob ng maliit na espasyo kung saan siya nakulong. Habang sinusubukan niyang patayin ang apoy sa kanyang katawan at lumabas mula sa espasyong iyon, ang kapangyarihan ng mga sinag ng liwanag sa paligid ni Yeria ay itutulak lamang siya pabalik sa loob. Binigyan siya ni James ng patagilid na sulyap, pagkatapos ay kinuha ang misteryosong path cauldron na lumulutang sa hangin at inilagay ito sa kanyang storage space. Hemere and Fennec, you can do whatever you want with that wench. It'll be enough basta may hininga pa siya. Pagkatapos, nag-teleport si James at muling lumitaw sa isa sa mga cube na nabuo ng kanyang porma sayon. Nagkaroon ng kislap ng liwanag nang muling ihiwalay ang sarili sa dalawang pangunahing sarili. Sino sa atin ang dapat gumawa nito? Tanong ng anonymous na pangunahing sarili. Kukunin ko ang diwa ng kaluluwa ng Wait Ara Path, katwiran ng pangunahing sarili ni James sa Path. I've absorbed almost 70% of Yefrin's powers. At saka, hindi ako magaling pagdating sa pag-arte. Inilagay ng anonymous na pangunahing sarili ang tatlong kayamanan na nakumpiska nila kay Yeria kaagad. Habang siya ay umikot, ang anonymous na pangunahing sarili ay agad na nagmistula sa diwan ng kaluluwa ng Wait Ara Path. Sige, we'll go with the flow then, tumanggo ang pangunahing sarili ni James na si Path. Gayunpaman, ano ang gagawin mo kung hilingin niyang ibalik ang tatlong kayamanan na iyon at mag-transform pabalik sa hitsura ni Yeria? Ang anonymous pangunahing sarili scrunch kanyang mukha. Dapat kaya kong hawakan ang sitwasyon. Gayunpaman, nakakahiya na gamitin ang hitsura ni Yeria. Bakit hindi mo? Bago pa siya makatapos, ang pangunahing sarili ni Path ay kumilos na parang hindi niya narinig at umupo sa isang upuan. Hoy, isa tayo, di ba? Nagmamaktol si James's anonymous main self. Mapapahiya ka kung dumanas ako ng ganitong kahihiyan, tama ba? Ang paghihirap sa kahihiyan ay hindi malaking bagay. Ang pangunahing sarili ni Path ay dahan-daang kumikit. Ang katotohanan na tayo ay napahiya ay mabubure kapag napatay natin ang mga nagpahiya sa atin. TL.swavels.net Ang anonymous na pangunahing sarili ay hindi nakapagsalita sa pamamagitan ng mga pangungusap na iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7415. Bakit biglang tumahimik? Sa loob ng isang misteryosong espasyo, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Ara Path ay nakatingin sa isang makulay na bola ng enerhiya sa kanyang kamay. Kumunot ang noo niya ng maliit na kunot. Habang nakasandaw sa pader sa isang sulok, ngumisi si Thea. I bet wala kang lakas ng loob na lumabas at harapin ang asawa ko. Sinaman siya ng tingin ng kaluluwa ng Wait Ara Path. Pagkatapos, ipinadala niya ang ilang Waltraud power sa makulay na bola ng enerhiya. Ang bola ng enerhiya ay kumikinang na may magandang, sagradong liwanag saglit. Pagkatapos, lumitaw ang isang imahe sa loob nito. Mula sa energy ball, makikita ng kaluluwa ng Wait Ara Path ang isang taong kamukha niya na nakatayo sa harap ng 81 pinto sa labas ng Historial Palace. Pakaliwat kanan ang tingin ng tao na parang may hinahanap. Isang bagay. Nagtrabaho ba ito? Hinihingal ang diwa ng kaluluwa ng Wait Ara Path. Nagtagumpay ba siya sa pagtapon kay James sa Origin of Evils and Dread District? Wait Ara Path. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Ara Path na ipinakita sa imaheng tinawag ng malakas, ginawa ko ang aking bahagi. Pamumunuan ba natin ang Health Realm ngayon?
Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay huminto nang may pag-iisip ng marinig ang mga salitang iyon. Si Thea, na tahimik na nagmamasid sa nangyayari, ay bumangon at lumusab patungo sa diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Ang lokong babaeng yun. Pinapunta niya ang asawa ko sa ganoong lugar. Hinawakan niya ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath sa kanyang kwelyo at pilit siyang inalog. Wait Ara, ibalik mo sa akin ang asawa ko, ipokrito ka. Kahit ang mga banal na nilalang na tulad natin ay hindi makakaligtas sa Origin of Evils and Dread District. Paano mo? Habang nakikita niya ang pagkabalisa at galit na ekspresyon sa mukha ni Thea, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay naging mas tiyak at tumawa ng histeryoso. Natatawa ka ba sa ganitong oras? Isang malakas na suntok ang ibinato ni Thea sa kanyang puson. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay ipinadala sa pagbagsak sa dingding. Pero hindi pa rin siya tumitigil sa pagtawa. Ha? Sino ang nakakaalam na matatalo ang makapangyarihang bayani na tumalo sa mga Diyos ng Xyloria at ng Five Path Emperors kay Yeria mula sa Health Realm? Sa palagay ko hindi mo masasabi kung anong kapalaran ang nakalaan para sa lahat. Nakikita ni Thea na ang kaluluwa ng Wait Arapath ay kumbinsido na ang kanyang plano ay gumana. Gayunpaman, pinanatili niya ang kanyang ekspresyon at hinigpitan ang kanyang mga kamao. Wait Ara. Dapat tumahimik ka ngayon. Bumangon ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath at inayos si Thea ng nakakatakot na titig. Nakakahiya, Thea Callahan. Nasira na namin ang huling pag-asa mo. Tapos na ngayon ang masasayang araw mo. Itinaas niya ang kanyang kamay at humawak sa hangin. Isang malaking hugis kamay ang lumitaw sa harap ni Thea at sinunggaban siya sa lalamunan. Pagkatapos, dinala nito si Thea kung saan naroon ang kaluluwa ng Wait Arapath. I'm warning you. Stop yelling at me as if you're my master. You're nothing more than a prisoner now. I can kill you whenever I feel it. Namula ang mukha ni Thea nang humigpit ang pagkakahawak sa kanyang leeg. Gayunpaman, hindi niya sinubukang lumaban. Hindi inisip ni Thea na magdusa ng kaunting sakit at paghihirap dahil nagawa niyang kumbansihin ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath na ang kanyang mga plano ay magiging maayos sa ganitong paraan. Magiging sulit ang lahat kung matutulungan niya si James na alisin ang huling balakid sa pagkamit ng kanyang mga pangarap. Bumantong hininga ang kaluluwa ng Wait Arapath at itinapon si Thea sa isang tabi. Pagkatapos, tumalikod siya at hinubad ang kanyang itim na damit na may ngiti sa kanyang mukha. Panahon na. Dapat may mamuno sa mga tao sa Health Realm. Dapat din nating wakasan itong kalokohang paghihimagsik na naganap para sa milyon-milyong Enterpop. Sa huli, ako ang magbabalik ng lahat sa Health Realm sa nararapat na lugar nito. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nagpasabog ng kanyang kapangyarihan sa direksyon ng pasukan ng kuweba. Ang kanyang kapangyarihan ay huminto sa himpapawid at naging isang masa ng umiikot na itim at puting gas. I'll offer you a chance, Thea. Dito ka magluksa para sa asawa mo. Hindi na siya makakabalik sa iyo muli sa buhay na ito. Pagkatapos, sumugod siya patungo sa masa ng itim at puting gas. Sinubukan ni Thea na sundan ang kaluluwa ng Wait Arapath sa dami rin ng mga gas. Gayunpaman, ang mga itim at puting gas ay biglang nawala ng isang hakbang na lang ang layo ni Thea sa kanila. Nang mawalan siya ng balanse, sumigaw si Thea at nahulog mula sa bangin. Sa labas ng Historial Palace, si James, na nagkunwaring kaluluwa ng Wait Arapath, ay nakatayo sa harap ng huling pinto at iniskan ang kanyang paligid. Sa kasamaang palad, hindi niya mahanap kung saan nagtatago ang tunay na kaluluwang espirito kahit na na-activate ang kanyang Chaos Yin-Yang Eyes. Bigla niyang nadetect ang isang mapanganib na aura na nagmumula sa kanyang likuran. Mabilis na lumingon si James at nakita niya ang isang gwapong lalaking may kulay abo na nakatayo sa likuran niya. Napakunot ng noo ang lalaki na kapareho niya ng hitsura. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Paano siya nakarating dito nang hindi na-detect? Pagtataka ni James. Nasaan si James Caden? Tanong ng kaluluwang espiritu. Nagmamadaling yumuko si James. Nagawa ko siyang linlangan na pumasok sa Path Cauldron, Mr. Wait Ara. Habang nagsasalita si James, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay sinisiyasat ang kanyang mukha na parang sinusubukan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7416.
Tumawa si James sa loob habang pinagmamasdan ang kaluluwa ng Wait Arapat na lumilipad sa galit. Masasabi niya na marahil ito ang ginawa ng dalawang tagapagtanggol, na siyang pagpapakita ng 49 na Taoismo. Bukod dito, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ay hindi eksakto ang totoong Wait Arapat. Natural, wala siyang karapatang pumasok sa Historical Palace. Darn it! Ang espiritu ng kaluluwa ay sumigaw at nagdulot ng malakas na sabog ng kanyang kapangyarihan. Ang daloy ng Waltraud power ay naging maraming Asher Dragon na sunod-sunod na bumangga sa pinto. Boom! 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 Niyanig ng lakas ng mga banggaan ang buong Historical Palace. Gayunpaman, nang tumigil ang pagyanig, ang pinto ay nakatayo pa rin sa parehong lugar na mukhang ganap na buo. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ay umungol, sino sa lupa ang nagpipigil ng pinto? Mr. Wait Ara, ipinagpalagay ni James ang hitsura ni Yeria sa puntong iyon. Maaaring may isang tiyak na paraan upang mabuksan ang pinto. O marahil ang puwersa na ginamit mo ay hindi tama. Bahagyang kumunot ang noo ng kaluluwang espiritu. 30% of my full power ang ginamit ko ngayon pero hindi ko pa rin mabuksan ang pinto. Parang may kakaiba sa pintong ito. Naramdaman ni James ang pagnanais na gumawa ng ilang mga kalokohan. Sinubukan niya ang kanyang makakaya upang ilagay sa isang tuwid na mukha. Narinig ko na ang ilang mga pinto ay nagsimulang magkaroon ng kanilang sariling kamalayan sa paglipas ng panahon. Posibleng nakabuo sila ng isang partikular na parirala bilang passcode o incantation na nagpapahirap sa mga tao na buksan ang mga ito. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ay huminto sandali. Tapos, tinuro niya si James. May punto ka. Dapat kong subukan ito, kung gayon. Ang espiritu ng kaluluwa ay umupo sa harap ng pinto at nagsimulang mamulong ng iba't ibang mga parirala na alam niya sa mahinang boses. Tumayo si James sa gilid at matiyag ang nakikinig. Gayunpaman, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ay hindi nagtagal ay nawala ang kanyang galit at lumukso sa kanyang mga paa. Mabilis siyang pinatahimik ni James at binigyan siya ng mga salita ng pagtiyak. Makalipas ang ilang sandali, ang kaluluwang espiritu ay nagsimulang umawit muli ng mga bagong parirala at incantation. Sinubukan niya ang mga parirala na ginamit ng mga miyembro ng Destiny Sect para sa pagsasanay at mga pariralang nagmula sa iba't ibang kasanayan sa pagpirma. Ang kaluluwang espiritu ay bumigkas pa nga ng mga sikat na tula at kasabihan, ngunit ang pinto ay hindi natinag. Yeria, sinusubukan mo bang gawing tanga ako? Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ay sumabog sa kalaunan. Bakit hindi mo subukang kumanta sa pagkakataong ito? Si James ay mukhang seryoso habang nagmumungkahi. Alam mo, mga kanta tulad ng Twinkle Twinkle o Mary Had a Little Lamb. en.swavels.net. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ay kumukulo sa galit. Bakit ikaw? Please calm down, Mr. Wait Ara. I'll try the phrases this time. Bahagyang yumoko si James. Ang espiritu ng kaluluwa ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin at humakbang palayo sa pintuan. Lumapit si James sa pinto at sumandal dito. Pagkatapos, kinanta niya ang Mary Had a Little Lamb sa mahinang boses. Nakakagulat, bahagyang bumukas ang pinto, na kanina pa nakasara ng mahigpit, at nakita ang isang maliit na siwang. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ay tumalikod at tumitig sa pinto nang may nakaumbok na mga mata. Nawalan na siya ng pag-asa sa ganitong paraan. Samantala, nagsimulang magsayaw si James sa harap ng pinto. Parang hindi siya nahiya kahit kay titing. Kasabay nito ang mahinang paglangit-ngit ng pinto habang umuusad ito para makita ang mas malawak na daanan. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ay mabilis na nagbago sa isang bola ng Waltraud power at bumaril patungo sa nakabukas na pinto. Wham! Biglang sumara ang pinto at lumipad ang kaluluwang espiritu. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7417. Ano iyon? Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ay nagpumiglas sa kanyang mga paa, naglangalit. Nagpipigil ng tawa si James at inosenteng sinabi, I'm probably not powerful enough, Mr. Wait Ara. So, I only managed to hold on for that long. Why don't you try it this time? Ang diwa ng kaluluwa ay nagyelo saglit. Pagkatapos, humakbang siya patungo sa pinto at tumayo sa harap nito. Walang pag-aalinlangan,
Ang kaluluwang espiritu ay nagsimulang magpaikot sa kanyang katawan tulad ng ginawa ni James at kumanta ng malakas sa kantang pinili ni James kanina. Ang tanawin ng isang lalaking katulad niya na kumakanta at sumasayaw sa isang awiting pambata ay ang pinaka-awkward at nakakaiyak na bagay kailanman. Ang sinumang banal na nilalang mula sa health realm ay hindi ito kapanipaniwala kahit na nakita nila ito ng sarili nilang mga mata. Hindi napigilan ni James ang mapatawa matapos mapanood saglit ang Soul Spirit. Mabilis niyang inayos ang ekspresyon ng mukha niya nang maramdaman niyang tumitig sa kanya ang Soul Spirit. Habang ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nakatuon sa kanyang pagsasayaw, kinulat ni James ang kanyang mga labi at maingat na idiniin ang pinto gamit ang kanyang kamay. Sa mahinang langit-ngit, bahagyang bumukas ang pinto at pinayagan ang mga maliliwanag na ilaw na lumabas mula sa siwang. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay sumayaw at kumanta ng mas masigasig, na iniisip na ang kanyang pamamaraan ay gumagana. Para siyang artistang nagpe-perform sa entablado sa puntong iyon. Samantala, si James ay lihim na nagpasok ng ilang Hadofen energy sa pinto at ginawa itong mas malawak na binuksan. Sigaw niya ng sapat na ang espasyo para makapasok ang isang tao. "Pumasok ka na, Mr. Wait Ara." Huminto ang kaluluwa ng Wait Arapath at tumingin sa pinto. Pagkatapos, ipinagpatuloy niya ang pagsasayaw at winawagayway ang kanyang kamay. "Hayaan mo akong subukan ito ng kaunti. Baka mabuksan ko ng buo ang pinto." Halos madapa si James pagkarinig nun. Lumilitaw na ang espiritu ng kaluluwa ay labis na nasisiyahan dito kaya nagpasya siyang gawin ito ng mas matagal. Sa sandaling iyon, isang sinag ng purplish gold light ang bumungad mula sa bukas na pinto at tumama kay James. Ang boses ni Zebinek ay umalangaw sa kanyang ulo sa susunod na sandali. "Ikaw ba ay isang pinili? Kung hindi, hindi mo mabubuksan ang pintong ito." Nagsalubong ang mga kilay ni James. Ipinadala niya ang kanyang boses kay Zebinek. "Mr. Zebinek, sa tingin ko ay dapat kayong dalawa na magtago sa isang ligtas na lugar para maiwasang makaladkad sa laban pagkatapos buksan ang pinto. Hayaan ninyong hawakan ko ang kaluluwa ng Wait Arapath." Sa halip na magpasalamat, tumugon si Zebinek ng may galit, "Kami ang mga tagapagtanggol ng landas, at hawak namin ang sagradong tungkulin ng pagprotekta sa mga Taoism. Kahit na ang pinili na pumasok ay ikaw, kailangan naming tiyakin na ikaw ay nasubok sa ilang mga pagsubok muna. Walang paraan na atras tayo ngayon kapag ang isang kaluluwang espiritu ay nagsisikap na pumasok sa kanyang loob." Narinig ni James ang boses ni Lilibet sa pagkakataong ito. "Chosen One, we can't make you do as we say. At the same time, we can't give up on our principles and mission too." Natahimik si James. Hindi niya inakala na ang mga tagapagtanggol ay may kung ano ang kinakailangan upang talunin ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Gayunpaman, dahil nagpumilit silang dalawa na gawin ito, naisip ni James na maaari lang siyang humakbang kapag sina Zebinek at Lilibet ay itulak sa isang sulok sa panahon ng labanan. Maaari rin siyang magkaroon ng mas magandang pagkakataon na talunin ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath kung sasama siya sa ganitong kaayusan. Nagpadala si James ng isa pang voice transmission makalipas ang ilang sandali. "Iginagalang ko ang iyong mga desisyon. Gayunpaman, mangyaring mag-ingat sa diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Maaaring siya ay isang South Spirit." Gayunpaman, nilamon niya ang isang pinili at hinigop ang kapangyarihan ng taong iyon sa loob ng mahabang panahon. "Kahit ako ay hindi lubos na kumpiyansa na kaya kung daijin siya." Walang natanggap na tugon si James mula sa pares ng mga tagapagtanggol. Sa halip, unti-unting bumukas ang pintong dinidiin niya. Nagsalubong ang kilay ni James. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath, na sumasayaw sa paligid na parang baliw, ay tumawa ng mapang-asar at pumasok sa pintuan. Kinulong ni James ang kanyang mga kamao. Pagkatapos, mabilis niyang sinundan ang espiritu ng kaluluwa. Pagkapasok niya ay biglang sumara ang pinto sa likod ni James. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7418. Mga sinag ng purplish gold light na bumaril sa kalawakan, na puno ng makapal, purplish gold na ambon. Ang tanging ingay ay ang matalim na pagsipol ng mga bagay na humihiwa sa hangin. Dumating si James at ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath sa ganoong espasyo pagkatapos pumasok sa Historial Palace.
Walang mga palatandaan ng 5 kayamanan o ng 49 na kaldero, ni anumang karangyan o karangyan. Pakiramdam nila ay nakatayo sila sa isang walang katapusang kaharian ng purplish gold. Whoosh! Isang purplish gold light beam ang bumaril sa kanila, ngunit nasalo ito ng soul spirit sa tamang oras. Hindi nakakagulat na napakahirap buksan ang huling pinto. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay bumulong-bulong sa pamamagitan ng nakagigig na mga ngipin. Lumalabas na ang 49 na kaldero sa paanuman ay nabuo ang kamalayan ng yin at yang, na bumubuo ng dalawang espiritual na katawan. Nag-aalalang nagtanong si James, na perpektong itinago bilang Yeria, Mr. Wait Ara, ano ang lugar na ito? Itinaas ng kaluluwa ng Wait Arapath ang kanyang tingin. Ito ay orihinal na isang dojo na ginagamit para sa pagsasanay at pagmumuni-muni. Ngayong nahulog na ito sa kamay ng iba, naging lugar na ito ng panganib at pagpapahirap. Maya-maya lang, isang purplish gold light beam ang bumaril sa direksyon ni James. Nagkunwari siyang nahuli at hinayaan ang sarili na matangay ng sinag. Kasabay nito, maraming makukulay na kidlat ang lumitaw sa itaas ng espiritu ng kaluluwa, na nakulong siya sa isang maze ng nakamamatay na kidlat. Arg! Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nagpakawala ng matinding paghihirap. Lumipad siya sa paligid, sinusubukang kumawala sa mga kidlat ngunit hindi siya nagtagumpay. Biglang, isang itim at isang puting anyo ang sumugod patungo sa kaluluwang espiritu mula sa kanyang kaliwa at kanan, itinaas ang kanilang mga espada at malakas na indayon sa kanya. Isang matinding labanan ang sumiklab sa pagitan ng tatlong figure, mga pagkislap ng enerhiya ng espada at mga pagsabog ng mahahalagang enerhiya na tumatama sa espasyo sa kanilang paligid. Samantala, nagtago si James sa likod ng isang poste, humihigop ng Chaos Absinthe habang pinapanood ang laban. Kahit na ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nakabawi lamang ng 50% ng kanyang tunay na kapangyarihan, masasabi ni James na ang espiritu ng kaluluwa ay libu-libong beses na mas malakas kaysa siya ay bumalik sa Gate of Anonymous. Ang diwa ng kaluluwa ay ang pinagmumulan ng puwersa ng buhay ng Wait Arapath, pagkatapos ng lahat. Sa kabila ng pagkagambala ng mga kidlat, hindi nahirapan ang kaluluwang ipagtanggol ang sarili mula sa mga pag-atake ng kanyang mga kalaban. Ang dalawang tagapagtanggol, sina Zebinek at Lilibeth, ay nagkaroon ng mabilis at tumpak na pag-atake, na gumagawa ng milyon-milyong variation bawat segundo. Ang mga ordinaryong magsasaka ay hindi makakaligtas sa kanilang mabangis, patuloy na pagbabago ng mga pag-atake. Mahirap sabihin kung sino ang mananalo, dahil mukhang pantay ang magkabilang panig. Biglang naramdaman ni James na may humawak sa braso niya. Huminto siya, ibinaba ang bote ng alak sa kanyang kamay, at lumingon upang makita ang isang kaibig-ibig na bata na nakatitig sa kanya ng malaki at maningning na mga mata. Sandaling natigilan si James. Nagulat siya na hindi niya naramdaman ang presensya ng bata hanggang sa hinawakan siya nito. Bukod dito, sinabihan siya na sina Zebinek at Lilibeth lamang ang nasa Historial Palace, na walang binanggit na bata. Sumunod ka sa akin, sabi ng dalaga sa mahinang boses. Magsasalita pa sana si James, pero hinawakan ng bata ang kamay niya at pinaalis sila. Sa isang kisap mata, natagpuan ni James ang kanyang sarili na nakatayo sa gilid ng isang kaldero. Bumulaga sa kanya ang mga kakaibang ilaw na nagmumula sa loob ng kaldero. Sumakay ka, bilisan mo, udyok ng dalaga. Lumingon sa kanya si James. Isa ba ito sa 49 na kaldero? Umiling ang bata. Nandoon lahat ang 49 na kaldero. Isa kang pinili. Habang nag-aaway ang mga iyon doon, kailangan mong magmadali at makabisado ang mga kaalamang nakaimbak dito. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7419. James, si Zebinek at Lilibeth ba ang humiling sa iyo na gawin ito? Umiling ang bata. Lagi silang makulat. Hindi ko sila gusto. Ngumiti ng pilit si James. Sasama ka ba sa akin? Mabilis na tumango ang bata. Hinawakan ni James ang bata gamit ang isang braso at agad na tumalon sa napakalaking kaldero. Wala siyang ideya kung ano ang susunod na mangyayari nang hilahin siya ng hindi kilalang puwersa pababa sa kaldero. Sa sandaling iyon, iniunat ng batang babae ang kanyang mga kamay at tinakpan ito sa mga tainga ni James. Kasabay nito,
naramdaman ni James ang isang malakas na soundwave na dumaan sa kanya. Sinira ng soundwave ang layer ng Hadouken gas na pumapalibot sa kanyang katawan halos kaagad. Kasunod nito, isang mabagsik na alon ng swordlight ang humampas kay James. Sa ilang segundo, ang kanyang katawan ay natatakpan ng maraming mahahaba at madugong hiwa. Nagtakip ng ngipin si James at nagpakatatag. Sa kabila ng matinding sakit, hindi niya pinakawalan ang dalaga, na maaaring ang tanging taong makapagliligtas sa kanyang buhay sa lahat ng pagsubok na dumarating sa kanya. Hindi nagtagal, nagsimulang makakita si James ng mga ilusyon sa harap ng kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay si Quattro, tumatakbo sa kanya na balisang. Nakakatakot, buo lang ang ulo ni Quattro. Sa ilalim ng ulo, isang kalansay na lamang ang natira sa kanyang katawan. James, iligtas mo ako. Iligtas mo ako. Napaiyak si Quattro at iniabot ang kanyang kamay sa direksyon ni James. Quattro, tawag ni James. Iniabot niya ang kanyang braso para hawakan ang kamay ni Quattro. Gayunpaman, isang malambot at mabilog na kamay ang humampas sa kamay ni James bago niya maabot si Quattro. Isang sinag ng mahiwagang liwanag ang bumaril mula sa palad ng mabilog na kamay na kasunod, na agad na nabasag ang balangkas na si Quattro. Don't trust him. That was an illusion. Magiging katulad kanya kung hahayaan mo siyang hawakan ka. Mahigpit na binalaan ng bata, iyon ang Mervolan's inner demon na matatagpuan sa unang antas ng Waltraud Abyss. Maaari nilang ipalagay ang hitsura ng mga taong kilala mo at nami mismo. Hindi mo sila mahahawakan. Hingal na hingal si James. Bago pa siya makapagsalita, nakita ni James ang isang grupo ng mga pamilyar na mukha sa di kalayuan sa pagkakataong ito. Ang mga taong ito ay mga kaibigan at kakilala na ginawa ni James noong panahon niya sa Earth at sa madilim na mundo, tulad nina Henry, Langston, at Taran. Lahat sila ay parang mga zombie habang tumatakbong ligaw patungo kay James sa iba't ibang duguan at gusot na estado. Ang kahabag-habag at nakakaawang tanawin ay nagpasakit kay James. Dali-dali niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Kahit nakapikit ay naramdaman ni James na papalapit sa kanya ang kanyang mga kaibigan. Pakiramdam niya ay unti-unting dinudurog ang kanyang puso. Master, ako ito, si Lysia. Ang boses ni Lysia ay nagmula sa isang tiyak na direksyon noon. Nang tumingin si James sa direksyon ng boses, nakita niya ang isang Lysia na naputol sa kalahati at nawalan ng mga paa. Siya ay tila nasa sobrang sakit. iacute.swovels.net, hindi. Nawalan ng pag-asa si James at sumigaw ng galit, Lysia. Sino ang gumawa nito sa iyo? Si Lord Goyo iyon. Pinatay ni Lord Goyo ang lahat sa Health Realm. Ang mga nakakilala sa iyo ay pinahirapan hanggang mamatay. Masyado siyang malakas. Walang sino man sa atin sa Health Realm ang makakatalo sa kanya. Nang marinig ang mga katagang iyon, namuo ang galit ni James. Goyo, damn bastard. Puputulan kita. Isang madilim na pulang ilaw ang sumilay mula sa katawan ni James sa sandaling iyon. Nagradiated siya ng napakalaking dami ng nakamamatay na enerhiya na yumanig sa paligid niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7420. Napangiwi sa sakit ang batang babaeng nakahawak sa mga braso ni James. Bahagyang naging transparent ang kanyang katawan dahil sa impluwensya ng nakamamatay na enerhiya. Ako, ayoko pang mamatay. Sa pagsigaw niya, hiniwalayan ng bata ang sarili kay James at sinugod ang papalapit na mga ilusyon. Boom! 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 Ang bata ay tila inilabas ang lahat ng kanyang kapangyarihan, na nagdulot ng maraming pagsabog. Para sa isang sandali, siya at ang mga ilusyon ay nilamon ng usok at apoy. Natigilan si James at natauhan. Nanlalaki ang mata niyang tinitigan ang direksyon kung nasaan ang dalaga. Gusto siyang tawagan ni James ngunit napagtanto niyang hindi niya alam ang pangalan nito. Habang pinag-iisipan ni James kung ano ang gagawin, unti-unting naalis ang usok mula sa mga pagsabog, na nagpapakita ng isang maliit na anyo. Nakilala agad ni James ang bata, kahit na nababalot ng alikabok ang mukha nito. Buhay pa siya. Nag-teleport siya at muling sumulpat sa balikat ni James, huminga at humihingal. Magsasalita pa sana si James nang maramdaman niyang hinayla na naman siya pababa. Sa pagkakataong ito, nakarinig siya ng kulog sa itaas niya. Huwag maglagay ng anumang mga hadlang sa proteksyon.
Hayaan ang path lightning na tumama sa iyong katawan. Tila nahulaan ng bata kung ano ang isasagot ni James sa kidlat. Ito ang magiging pinakamahusay na paraan upang mapahusay ang iyong walang hanggan na katawan. Huminto si James sa pagbuo ng mga black and white gas sa sandaling marinig niya ang mga salita ng bata. Tanong niya, pwede ko bang malaman ang pangalan mo, Miss? Abala ang dalaga sa pagpupunas ng alikabok sa kanyang mukha. Wala akong pangalan. Ipinanganak ako sa Destiny Taoism. Sandaling natigilan si James. Ang Destiny Taoism ay itinuring na numero 1 Taoism sa 9 Taoism. Napaisip si James kung ang lahat ng siyam na Taoism ay may kanya-kanyang espiritual na katawan. Biglang bumagsak ang isang makapal na kidlat at tumama kay James. Nag-iwan ito ng malalim at madugong sugat sa walang hanggan ng katawan ni James. Marahang napaungol si James dahil sa sakit. Tawagin kitang Destiny. Gaano katagal bago tayo makarating sa ating destinasyon? Ayaw mo bang sanayin at pahusayin ang iyong walang hanggan na katawan dito sa Waltraud Abyss? Nagpatuloy ang bata, gayunpaman, kailangan mong matutunan at makabisado ang 49 na Taoismo ng paisa-isa. Kung hindi, hindi mo makakayanan ang dakilang Taoismo. Tumigil sandali si James. Kailangan kong matutunan ang lahat ng 49 na Taoism upang makabisado ang dakilang Taoism. Masiglang tumango ang dalaga. Nabasag ang diwa ni James sa balita. Hindi talaga siya nag-aalala tungkol sa pagmaster ng Great Taoism sa ngayon. Ang mas mahalaga ay ang pagkakaroon ng kapangyarihang iligtas si Thea at maiwasan ang Lear Tribulation. Bukod dito, ang 49 na Taoism ay nilikha ng siyam na Kailoros Gods of Nothingness. Nakilala ni James ang 4 sa siyam na Diyos. Maliban kay Frana, si Yephrins, Quintinus, at Amos ay pawang makasarili at tuso. Sa mga miyembrong tulad nila, kumbinsido si James na ang mga Taoism na nilikha nila ay hindi kasing halaga ng iba sa tingin sa kanila. Hindi lang niya nakita ang pangangailangang matutunan ang lahat ng 49 Taoisms. Nagsimula si James, bakit hindi mo ako dalhin kung saan nauna ang 49 na kaldero? Magagawa natin ang pagsasanay na ito sa ibang pagkakataon. Ibinuka ng dalaga ang kanyang bibig at tinitigan si James na may bilugan na mga mata. Pagkatapos, mabilis niyang hinawakan ang braso ni James at lumipad patungo sa isang gilid ng dingding ng kaldero. Free whoosh. Nang imulat ni James ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang ganap na kakaibang espasyo na may maganda at berdeng tanawin. Naririnig niya ang huni ng mga ibon at huni ng mga insekto. Ang mga patlang ng mga wildflower at masukal na kagubatan ay umaabot hanggang sa nakikita ng mata. Isang malinis na ilog ang lumiko sa sahig ng lambak sa di kalayuan. Sa gulat ni James, nakita niya ang isang grupo ng mga bata na naglalaro at tumatakbo malapit sa ilog. Ang mga lalaki at babae, na tumitingin sa edad na 2 o 3 taong gulang, ay maaaring tumakbo ng mabilis tulad ng mga matatanda at kahit na lumutang sa hangin. Nagulat si James sa nakita niya. Marami siyang naranasan sa kanyang buhay, mula sa kagalakan na magtagumpay sa kanyang mga plano hanggang sa kalungkutan ng pagkawala ng isang taong malapit sa kanya. Inihanda ni James ang sarili sa mga ups and downs ng buhay. Ito ang unang pagkakataon na nakaranas siya ng ganoong kalalim na pakiramdam ng katahimikan. Lalong pinananabikan ni James ang katahimikan. Kung isasagawa ng isang tao ang kanilang ipinangangaral at may puso ng isang tapat, inosenteng bata, makakarating sila sa gusto nilang marating. Habang binibigkas niya ang mga salitang iyon, bumagsak si James sa lupa at naglakad papunta sa grupo ng mga bata. Umupo sa balikat ni James si Destiny, ang batang babae na pinangalanan lang niya. Ngumiti siya ng matamis na walang sinasabi para pigilan siya. Nang magsimulang makipaglaro si James sa mga bata, tumalon si Destiny at sumama rin sa kanila. Sa maikling sandaling iyon, si James ay hindi ang Dragon General, ang Divine Emperor, o ang pinili. Sa halip, siya ay nasa hustong gulang lamang na may bata at inosenteng puso sa kabila ng mahabang panahon. Lingid sa kaalaman ni James, habang hinahayaan niya ang lahat ng problema at pag-aalala ay may kakaiba at milagrong nangyayari sa kanyang katawan. Ang puso, mahahalagang bahagi ng katawan, mga meridian, at maging ang kanyang kaluluwa at primordial spirit ni James ay lahat ay nagpapabuti habang nakikipaglaro siya sa mga bata.
Anuman o sino man na nagtataglay ng napakatinding kapangyarihan ay tuluyang hamina dahil nasira nila ang batas ng landas. Gayun din, ang isang mabait na espiritu ay katulad ng isang dalisay at inosenteng bata. Lahat ng mga santo ay may dalisay, inosenteng puso. Isa rin si James sa mga lalaking ito. Sa kasamaang palad, kailangang gawin ni James ang ginagawa ng iba at maging maingat sa mga taong nakilala niya dahil sa sitwasyon at panganib na kanyang kinakaharap. Samantala, dalawang matandang lalaki ang nakatayo sa tabi ng kalapit na talon. Hindi napansin ni James na nakangiti ang pares ng matatanda at pinapanood siyang nakikipaglaro sa mga bata. en.swavels.net, nasa ulo lang ang lahat ng iniisip. Bahagyang ngumiti ang matandang lalaki na nakasuot ng puting roba. Ang tamang gawin ay hayaan ang mga bagay na natural na mangyari. Bagay na, eksakto. Ang matanda na nakasuot ng itim na balabal ay walang sabi-sabi, ang paggawa ng tama ay ang daan ng landas. Iyon ang pinakamahalagang bagay para sa sinuman. Ibinaling niya ang tingin sa lalaking nakaputing robe. Sa palagay ko ay hindi tama para sa kanya ang pagiging supreme path ng Health Realm. Tumugon ang matanda na nakasuot ng puting damit, o. Sa palagay mo ba ay maaari siyang maging isang Diyos ng Xanadu at mamuno sa Destiny Sect? Umiling ang matandang lalaking nakasuot ng itim na roba. Nanlaki ang mga mata ng matanda sa puting roba. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Sa kanyang mga kamay sa kanyang likod, ang matanda sa itim na roba ay ngumiti ng misteryoso at umalis. Hoy, magsabi ka. Mabilis na sumunod sa kanya ang matanda na nakasuot ng puting damit. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7421. Sa loob ng Historial Palace, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat at ng Path Protectors ay nagsagupaan para sa hindi mabilang na mga round, ngunit walang panig ang nagtagumpay. Sa kalaunan, huminto sila sa pakikipaglaban, bawat isa ay sumasakop sa bahagi ng templo, nakaupo na nakakross ang paa sa tapat ng bawat isa. Kahit na huminto ang kanilang labanan, isang stream ng Waltraud Power at Amethyst Gold Light ang humarap sa isa't isa sa kawalan. Ang dalawang puwersa ay nanatiling malinaw na magkahiwalay, na parang walang gustong sumuko. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kaluluwang espiritu ng Wait Arapat ay dumilat at sinabing, napigilan ko kayong dalawa sa loob ng maraming taon, kaya ito na ba ang iyong pagkakataon para sa paghihiganti? Dahan-daang sumagot si Zebinek, kami ay Path Protectors, responsable sa pagtatanggol sa 49 na Taoism. Wala itong kinalaman sa paghihiganti. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ay sumigaw, nilikha ako ng 49 na Taoism. Hindi mo ba ako dapat protektahan? Dahan-daang umiling si Lilibeth. Hindi, laban ka sa 49 Taoisms. Kahit na ikaw ang Supreme Path, ang Taoism ng Health Realm ay naiiba sa iyo. Bumantong hininga ang kaluluwa ng Wait Arapat, haha. Kaya sinasabi mo na ang lahat ng Taoism ay dapat magmula sa 9 Kailoros Gods of Nothingness, at ang Health Realm ay hindi maaaring magkaroon ng sarili nito. Kung gayon, bakit hindi mo ituring si James bilang isang challenger ng 49 Taoisms at kanselahin ang kanyang titulo bilang Chosen One? Nagkatinginan sina Zebinek at Lilibeth, pagkatapos ay sabay na sumagot, ang kanyang Taoismo ay nilikha upang labanan ka, hindi ang 49 na Taoismo. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ay nalilito. Agad niyang naunawaan na ang 9 Kailoros Gods of Nothingness ay susuportahan ang sinumang kalaban sa kanya. Sa huli, siya ang pinakamalaking tinek sa kanilang panig. Dahil sa wakas ay nakakuha na siya ng sagot, wala nang masabi pa. Dahan-dahan siyang tumayo at naikuyom ang mga kamao. Gumagamit kayong dalawa ng supernatural powers mula sa 49 Taoism at malalakas na kalaban. Gayunpaman, ang lugar na ito ay walang laman ng 49 na kaldero at 5 kayamanan na aking naiwan. Ibig sabihin ay may mas malaking kapangyarihan sa likod ninyong dalawa. Pagkatapos ng lahat, kayo ay mga tagapagtanggol lamang. Natigilan sina Zebinek at Lilibeth. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ay nag-scan sa lugar at malamig na sinabing, minamaliit ko ang aking dojo. Sa nakalipas na milyong etrepoch, hindi mo kailanman binaygo ang iyong pagbabantay laban sa akin at nanatili ang kontrol sa lugar na ito. Well, unlike you two, I'm not in a hurry. Whether you like it or not, my Soramsia will return. Call it the Lear Tribulation,
Or whatever you like, it can't stop. Tumayo sina Zebinek at Lilibeth, pinananatili ang pagbabantay laban sa diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Tumawa ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath, hinihintay mo si James na dumating at maging bagong Supreme Path, pagkatapos ay alagaan mo ako. Natatakot ako na isang hanggal na panaginip iyon. Kahit gaano ka pa kalakas, hindi ka maglalakas loob na pumasok sa Origin of Evils and Dread District. Maglakas loob ka lang na kumilos ng Imperial dito. Laban sa 5 Shadowborns, wala kayong iba kundi mga mahina. Mas mabuting manatiling buhay kayong dalawa hanggang sa aking pagbabalik. Ipapadala ko kayo upang maranasan ang kanilang katakutan. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay pamitik sa kanyang manggas at naglakad patungo sa labasan. Nagkatinginan sina Zebinek at Lilibeth, namumutla ang mukha nila sa takot. Sa sandaling umalis ang kaluluwa ng Wait Arapath sa Historial Palace, bumagsak sila at umubo ng dugo. Maraming sugat ang agad na lumitaw sa kanilang mga katawan, at walang katapusang bumulwak ang dugo. Nagpupumiglas na sinabi ni Zebinek, ang Wait Arapath ay talagang makapangyarihan. Ang kanyang kaluluwa lamang ang nagtataglay ng nakakatakot na lakas. Umubo ng dugo si Lilibeth at sinabing, gayunpaman, pinaalis namin siya. Kahit na mapahamak kami, sulit kong pumasok si James sa Truth Cauldron. Huminga ng malalim si Zebinek matapos mabigang bumangon. Humiga siya sa likod, nakatitig sa kisame. Kahit na malapit na kaming mamatay, siya ay nasugatan din at nagpapanggap na maayos. Nanlaki ang mga mata ni Lilibeth. No wonder, sa kanyang pagkatao, hindi siya madaling sumuko. Kaya medyo nagdulot tayo ng pinsala, ha? Hindi niya matukoy ang aming kalagayan at natatakot na ay pakulong namin siya kapag napansin namin ang kanyang mga pinsala. Kaya, nag-iwan siya ng ilang masasakit na salita at tumakas. Napabuntong hininga si Zebinek. Nakakalungkot na hindi namin mahanap ang kalahati ng gobernador ng Yin. Iyon ang pinakamalaking pagkilos laban sa pinili. Saan nga ba siya itinago ng Wait Arapath? Sabi ni Lilibeth, siguro hindi niya siya dinala. Noong inawi ko siya, hinanap ko ang mga puwang niya. Wala akong naramdaman. Marahas na umubo si Zebinek at sinabing, maaari lang tayong umasa kay James ngayon. Dahan-dahan siyang lumingon kay Lilibeth at hirap na iniunat ang kamay. Tanggapin mo ang kamay ko. Malapit na matapos ang oras natin. Baka maging bituin tayo. Hindi nagatubili si Lilibeth. Iniunat niya ang kanyang kamay sa hirap. Nakangiti ang dalawa habang magkahawak ang kamay. Ang kanilang mga katawan ay unti-unting naging translucent at nagkalat sa magkakaugnay na black and white aura. Ang mga aura ay tumaas sa hangin, tumagos sa paligid at unti-unting nawawala sa kawalan. Sa kanilang lugar, 2 nakasisilaw na itim na butil ang naiwan sa lupa. Biglang lumitaw ang isang amethyst gold light at lumapit sa 2 itim na butil. Nag-transform ito sa isang magandang babae. Tinitigan niya ang mga butil, pinagmasdan ang paligid, at pinulot ang mga ito. Pagkatapos, nag-transform siya sa isang light beam at umalis sa Historial Palace. Hindi nagtagal, nawala ang Waltraud power at mga makukulay na ilaw sa loob ng Historial Palace, na nagpabalik sa lugar sa kalmado. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7422. Samantala, si James ay nakikipaglaro sa mga sanggol sa mahiwagang espasyo at ngayon ay nakahiga sa kanila sa tabing ilog. Nagtipon sila sa tabi niya na para bang siya ang kanilang preschool teacher. Ang bawat sanggol ay nagmula sa Taoism, kabilang ang 9 Taoisms at 49 Taoisms, na may kabuuang 58 na mga sanggol. Ang mga sanggol na kumakatawan sa 9 na Taoism, na nabuo sa pamamagitan ng tadhana, sanhi at epekto, buhay at kamatayan, mabuti at masama, espasyo, oras, kapigatian, at yin at yang, ay ang pinakamatanda at may kakayahang magsalita. Nalaman ni James mula sa kanila na sila ay nasa core ng Health Realm, na kumokontrol sa lahat ng aspeto. Ang anumang kaunting pagbabago sa lugar na ito ay maaaring magpahiwatig ng sakuna para sa Health Realm. Noong una, medyo hinamak ni James ang 58 Taoisms. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang kanilang mga kwento, nagkaroon siya ng bagong pangunawa. Ang mga Taoism ng sanhi at epekto, mga kapigatian, at yin at yang, na nilikha ng mga Kairos gods ng Garuda, Firmament, at Aerogoda,
ay hindi tinukoy ng kanilang mga individual na katangian ngunit sa halip ay lumitaw bilang natural na mga ebolusyon. Ipinaliwanag ng sanggol ng tadhana na binuo ni Zereus ang 10 holinesses, 9 sa mga ito ay walang pisikal na anyo. Tanging sa isang walang anyo na estado maaari silang manatiling malaya sa mga pagnanasa at walang kinikilingin, na nagpapahintulot sa Taoismo na nagmumula sa kanila na maging natural at nagmamalasakit sa lahat ng nilalang. Si Nihilos, gayunpaman, ay ipinanganak na may pisikal na anyo. Bilang resulta, hindi siya makalikha ng sarili niyang Taoism at kalaunan ay naging mapag-isa, hindi minahal ng sinuman, na humantong sa kanya na maging pinakakinasusuklaman na nilalang. Kasunod nito, naimpluwensyahan ni Nihilos ang 9 Kailoros Gods of Nothingness at pinilit silang mag-evolve sa mga pisikal na nilalang. Gayunpaman, ang pagbabago ay naganap pagkatapos na maitatag ang 58 Taoisms. Dahil dito, ang mga karakter ni Nafrana, Yephrins, Quintinus, at Amos ay walang kaugnayan sa kanilang mga unang Taoism. Sa katunayan, pagkatapos na mabuo ang kanilang pisikal na anyo at kamalayan, hindi na sila karapat-dapat na maging Kailoros Gods of Nothingness. Nang makitang tumahimik si James, naging balisa ang sanggol ng tadhana. Ang dami ko nang nasabi sa'yo. Ayaw mo pa rin bang tanggapin kami? Itinuro niya ang kanyang maliit na kamay sa iba pang mga sanggol. Tingnan mo sila. Ano ang mangyayari sa kanila kung mahulog sila sa maling kamay? Anong uri ng kapalaran ang haharapin ng Health Realm sa hinaharap? Ang iba pang 8 sanggol na may kakayahan sa pagsasalita ay tumingin kay James na kinakabahan, naghihintay ng kanyang tugon. Umupo si James, dumilat, at nagtanong, maaari ko bang baguhin ang mga Taoism na ito? Nagpalitan ng tingin ang 9 na sanggol at sabay na tumango. Tumayo si James at sinabing, let's start then. Alin ang dapat kong intindihin muna? Hinayla ng sanggol ng tadhana ang isang payat na sanggol at sinabing, ito. Siya ang time Taoism dahil hindi na siya magtatagal. Ang ilog ng panahon ay kailangang ayusin sa lalong madaling panahon. Kung hindi, mawawala na siya sa River of Time. Napakatagal na noong huli kong narinig ang katagang ito. Noon pa man ay gusto kong ayusin ito ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. I never expected na makikilala ko ang source dito, naisip ni James. Bago pa makapagsalita si James, sinunggaban siya ng payat na sanggol at sumugod sa kagubatan. Hindi nagtagal, ang buong luntiang kagubatan ay napuno ng mga banal na liwanag. Samantalang si Thea na nasa ibang espasyo naman ay nagmulat ng mata. Ang isang malawak na itim na karagatan na may magulong alon ay agad na natano ang lugar ay napuno ng tunog ng pagbagsak ng mga alon, na lumikha ng isang kamanghamanghang tanawin. Nabaluktot ang kanyang magandang mukha habang nahihirapan siyang umupo. Sa kasamaang palad, hindi niya makuha ang lakas. Don't move. I've just reconnected your meridian and restore your physical body. You must rest. Isang malumanay na boses ang umalangaw-ngaw na ikinagulat ni Thea. Biglang lumapit ang isang misteryosong babae na nakasuot ng snow white robe at belo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7423. Bagaman ang kanyang belo ay nakatago sa kanyang mukha, siya ay naglabas ng isang marangal at eleganteng aura na hindi maitatago. Pumitas siya ng puting lotus at hinayaan itong mahulog. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Thea ang isang banal na liwanag na bumabalot sa kanyang katawan. Tanong ni Thea, sino ka? Iniligtas mo ako sa nakaraan. Nandito ako para ibalik ang pabor, ang mahinang sagot ng babaeng nakaputi, na naghulog ng isa pang talulot. Habang nakaka-relax ang kanyang katawan, nagulat na sinabi ni Thea, ikaw ang ina ni Yusef, ang maalamat na Yaretzi Yolan. Nang matapos siyang magsalita, umalangaw-ngaw ang boses ng isang lalaki sa malapit. Nay, natagpuan ko ang Mystic Evolution Do. Malapit nang gumaling ang gobernador ng Yin. Nanlaki ang mga mata ni Thea sa gulat. Yusef, nakangiting tumango ang babaeng nakaputi. Tuwang-tuwang sigaw ni Thea, Yusef, paano ka nakalabas sa Silver Tower? Isang kislap ng liwanag ang lumitaw sa tabi ni Thea. Sa wakas nagising ka na, Yin Governor. Mabuti, mabuti. Bulalas ni Yusef habang ibubuhos na sana ang laman ng bote ng jade sa bibig ni Thea. Gayunpaman, agad siyang pinigilan ni Yaretzi. Hindi mo basta-basta mapapakain sa kanya ang Mystic Evolution Do, Yusef.
Dapat itong pino. Napa-facepalm si Yusef, saka tumawa at naglabas ng furnace. Inabot niya at tinawag ang isang bola ng lila na apoy upang painitin ang hurno. Pagkatapos, ibinuhos niya ang laman ng bote ng jade dito. Nag-init ang puso ni Thea habang pinagmamasdan ang dalawa na nagsusumikap para sa kanya. Gayunpaman, curious pa rin siya kung paano sila nakatakas sa Silver Tower at kung paano nabawi ni Yaretzi ang kanyang pisikal na katawan. Sa sandaling iyon, isang malamig na dagandong ang nagmula sa kawalan. Stop hiding, Thea. You're within my territory. You won't be able to escape. Be smart and show yourself. I'll treat you the same as before. However, if I find you myself, your good days will be over. Yaretzi and Yusef were both stunned. Nagkatinginan sila at saka mabilis na nagpatuloy sa kanilang trabaho. Kumunat ang noo ni Thea. Ito ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Buhay pa ba siya? Bumulong si Yusef. Huwag kang mag-alala, Yin Governor. Nag-set up na ang nanay ko ng soundproof formation. Ngayon, ang kaluluwa ng Wait Arapath ay malubhang nasugatan. Hindi siya makapasok dito at baka hindi man lang kami matagpuan na gulat, nagtanong si Thea, nasugatan siya. Tapos, paano naman ang asawa ko? Akmang gagalaw na siya, nakaramdam siya ng matinding sakit sa buong katawan at agad na sumuko. Lumingon sa kanya si Yaretzi at huminga ng malalim. Ikaw at ang iyong asawa ay may isang isip. Dapat kang magtiwala sa kanya. Bumantong hininga si Thea at tumingin sa langit. Natural, buong puso siyang nagtiwala sa kanya. Gayunpaman, ang kalaban ni James ay ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath, na may kalahati ng lakas ng kanyang orihinal na nilalang. Ang sinumang makatagpo sa kanya ay nasa isang mahirap na posisyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7424. Handa na ang Mystic Evolution Do. Pinakalat ni Yusef ang kanyang apoy at ibinuhos ang substance sa isang bote ng jade. Pagkatapos, inilapit niya ito sa labi ni Thea. Napaka-careless mo. Mabilis na humakbang si Yaretzi, marahang binuhat si Thea, at pinakain sa kanya ang Mystic Evolution Do. Walang kabuluhan ang aura ay dumaloy sa katawan ni Thea habang ang Mystic Evolution Do ay pumasok sa kanyang bibig. Ang kanyang marupok na katawan ay agad na nakabawi at puno ng enerhiya. Ang kapangyarihan ng Mystic Evolution Do ay dumami sa kanyang mga meridian at buto, na nagdulot ng walang katapusang nothingness aura. Nakaramdam si Thea ng matinding sakit sa buong katawan at napasigaw ng hindi sinasadya habang nakalutang sa hangin. Mabilis na lumapit si Yusef kay Yaretzi. Talaga bang mapapabuti ang kanyang lakas sa pamamagitan ng Mystic Evolution Do? Tumanggo si Yaretzi. Ang gobernador ng Yin ay ang huling nilalang na Alcide. Siya ang kumakatawan sa mga paghihirap ng Health Realm. Hanggat makakakuha siya ng sapat na panlabas na puwersa, ang kanyang talento at lakas ay libu-libong beses na mas malaki kaysa sa mga Diyos. Kahit si James ay hindi may kukumpara sa kanya. Napabuntong hininga si Yusef habang pinagmamasdan si Thea na patuloy na nagpapakawala ng nakakatakot na phantom bombs, na para bang inuubos ang lahat ng lakas niya. Ang kawalan ay napuno ng mga phantom bomb at umiikot na vital energy na katulad ng isang mahusay na labanan. Napabuntong hininga si Yaretzi. Tandaan mo, Yusef, humanap ng asawang tulad ng gobernador ng Yin at makipagkaibigan sa mga taong tulad ni James. Sila ang pinakamagandang halimbawa ng pagmamahal at pagkakaibigan. Tahimik na pinagmasdan ni Yusef ang malungkot na mukha ni Yaretzi at nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang puso. Alam niyang naisip na naman ng kanyang ina ang kanyang ama. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pa rin ang iniisip nito pagkatapos ng kanyang pagtataksil sa paghahanap ng kapangyarihan. Matapos ilabas ni Thea ang lahat ng labis na nothingness aura sa kanyang katawan, sa wakas ay kumalma na rin siya at naupo ng naka-cross-legged para magtanim. Ang kanyang tatlong kayamanan ay nakahover sa itaas ng kanyang ulo, at ang kanyang katawan ay nagbuga ng pula, orange, dilaw, berde, asol, at lila. Sa sandaling iyon, puno siya ng isang sagrado at marilag na hangin. Narito ang huling piraso. Biglang inihagis ni Yaretzi ang natitirang Snow White Lotus kay Thea. Naghagis si Thea ng makulay na puwersa at hinigop ang lotus. Biglang, isang Snow White Lotus ang namukadkad sa ilalim niya, at libu-libong lotus din ang lumitaw sa likod niya, nagniningning ng napakatalino.
Napabulala si Yusef, ganyan dapat ang tunay na Diyos. Bahagyang sinabi ni Yaretzi, nahulog siya sa dagat ng karma, at nawasak ang kanyang laman. Gayunpaman, ang kanyang mga buto ay nabasa sa karma water sa loob ng mahabang panahon na nagkataon na nagpapahintulot sa kanya na linangin ang isang homegrown body, sa pagbibinyag ng sinaunang Snow Lotus at ng Mystic Evolution Do, ang kanyang homegrown body ay tumaas. Maging sa bilis, lakas o karunungan ng supernatural powers, higit niyang nahihigitin ang iba pang mga banal na nilalang. Madali niyang ma-master ang anumang supernatural power sa loob ng Health Realm. Tuwang-tuwa si Yusef, ano ang pakiramdam mo, Ms. Thea? Biglang sumabog ang malakas na pagsabog sa kanya. Isang stream ng Waltraud power ang bumaril at dumapo sa likod ng Yaretzi at Yusef. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Ararat. Lumitaw at tumawa, haha. Sabi ko na nga ba, hindi ka makakatakas sa pagkakahawak ko kahit saan ka magpunta. Pagkatapos magsalita, itinoon niya ang kanyang mga mata kay Yusef na may masasamang pagnanasa. Oh, I didn't expect another chosen one to be here. What a blessing. Mabilis niyang inunat ang kamay at hinawakan ang kawalan, pinakawalan. Waltraud power diretso sa Vausef. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7425. Yaretzi ay kumidlat at nagwagayway ng kanyang kamay, na agad na pinawi ang umaataking Waltraud power. Tinanguan niya si Yusef sa likod niya. Pinaikit ng kaluluwa ng Wait Arapat ang kanyang mga mata kay Yaretzi. Hindi ka papatay, wala ka pa rin ba dito? Malamig na sagot ni Yaretzi. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ay humagalpak ng tawa. Great, this is great. Hindi ko akalain na may dalawang malalaking kayamanan ang nagtatago dito. Sayang ang pagkakataon kung hindi ko kayo lalamunan. Ngumiti siya ng nakakatakot at nagtanong, sino sa inyo ang una kong ubusin? Agad namang humakbang si Yusef sa harapan ni Yaretzi. Ina, kunin mo ang gobernador ng Yin at umalis ka. Pipigilan ko siya. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ay nanunuya, ikaw. Kahit ang tatay mo ay hindi kasing yabang mo. Ngumuso si Yaretzi, gusto mong tumakas ako. Bagamat babae ako, hindi pa ako nakatakas mula sa isang malakas na kalaban. Panoorin mo ako. Nagmamadali siyang pumunta sa diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat, nag-iwan ng bakas ng mga after images sa likod niya. Boom! Bago pa makapag-react ang kaluluwa ng Wait Arapat, napaatras siya ng hampas ng palad ni Yaretzi. Muli siyang sinugod niya, nakikibahagi sa matinding labanan sa kawalan. Habang nagpapalitan sila ng suntok, hindi mabilang na sword lights, vital energy, after images, at mga ilaw ang pumuno sa lugar. Gumamit si Yaretzi ng mga kakaibang galaw at malalakas na tuloy-tuloy na pag-atake, na naninindigan laban sa diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat. Si Yusef ay hindi kapani-pani walang balisa. Tumalon siya sa hangin para tumulong, ngunit agad siyang pinaalis ng shockwaves. Sa susunod na sandali, isang multo na kamay ang umabot sa kanya. Mahirap makuha ang ina. Guess I'll have to eat the sun first. The Wait Arapat H's soul spirit shouting, rushing to Yusef at high speed. Sumugod si Yaretzi at tumayo sa harapan niya na handang harangin ang multo na kamay. Habang inihanda niya ang sarili para sa impact, isang makapangyarihang nothingness aura ang bumaril at hiniwa ang kamay sa kalahati. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ay nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Inangat niya ang ulo niya at nakita niyang papalapit si Thea, naglalabas ng makukulay na ilaw ang katawan nito. Maghandang mamatay, biglang lumabas ang maraming Snow White Lotuses mula sa kanyang katawan at ang dating dalawang malalaking phoenix. Ikinapak nila ang kanilang mga pakpak, nagmamadali patungo sa diwa ng Wait Arapat soul. Isang homegrown body. Nanlaki ang mga mata ng kaluluwa ng Wait Arapat sa hindi makapaniwala. Mabilis siyang naglagay ng harang, ngunit agad itong nabasag ng dalawang phoenix. Sa susunod na sandali, binalot nila siya sa loob ng kanilang mga pakpak. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7426. Magagandang maliit na pandaraya. Isang bagyo ang biglang lumitaw at sumabog mula sa loob ng mga pakpak ng mga phoenix, na winasak ang mga ito sa ilang segundo. Pagkatapos, lumitaw ang isang itim na anino na may nakamamatay na aura, nakalahad ang kanyang mga kamay. Haha,
Hindi rin ganoon kahanga ang homeroom body. Ang hina mo pa rin, Thea. Sa susunod na sandali, isang malaking martilyo na sinamahan ng kumikislap na kidlat ang lumitaw sa kawalan at humampas patungo sa diwa ng kaluluwa ng Wade Arapath. Ang diwa ng kaluluwa ng Wade Arapath ay itinaas ang kanyang ulo, ang kanyang mga mag-aaral ay nanginginig sa takot. Ang kanyang sigaw ay umabot sa isang malamig na panaghoy habang ang martilyo ay bumaba at tumama sa kanyang ulo. Sa isang malakas na kalabog, ang diwa ng kaluluwa ng Wade Arapath at ang martilyo ay bumagsak sa ibabaw ng karagatan na may nakakatakot na epekto. Isang napakalaking puyo ng tubig ang sumabog, na nilamon ang karagatan sa isang umiikot na kailaliman. Ang mga higanteng alon ay lumundag patungo sa kalangitan, at ang mga patak ng tubig ay tumalsik sa lahat ng direksyon tulad ng mga tipak ng salamin. Ang kalawakan ng karagatan ay nagbago sa isang magulong maelstrom, bawat pag-ikot ng puyo ng tubig ay naghuhukay ng mas malalim, na bumubuo ng isang napakalalim na bangin sa puso ng karagatan. Natigilan sina Yaretzi at Yusef nang masaksihan ang gayong kakilakilabot na kapangyarihan. Iilan lamang sa mga banal na nilalang sa Health Realm ang makakalaban sa gayong mapanirang supernatural power. Si Thea ay nagpasada sa hangin, naglalabas ng makukulay na ilaw. Nasa likod niya ang mga kamay niya, at kalmado siyang nakatitig na parang walang kakaibang nangyari. Matapos ang mahabang katahimikan, napalunok si Yusef sa gulat. Ang diwa ng kaluluwa ng Wade Arapath ay nawasak. Mayroon siyang hindi bababa sa kalahati ng lakas ng kanyang orihinal na nilalang. Biglang naging solemn na ang mukha ni Yaretzi. Mabilis niyang sinunggaban si Yusef at tumakas patungo sa tuktok ng kalapit na bundok. Isang malakas na pagsabog ang nagmula sa ilalim ng vortex, at ang diwa ng kaluluwa ng Wade Arapath ay lumabas mula sa rumaragasang alon. Agad niyang pinakawalan ang sunod-sunod na nakakatakot na phantom bombs kay Thea. Boom! 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 Nagsimula ang mga pagsabog nang tumama ang mga phantom bombs sa 7 kulay na divine light ni Thea. Ang diwa ng kaluluwa ng Wade Arapath ay may magulo na buhok at dugong tumutulo mula sa kanyang mga labi. Bigla siyang nag-transform sa isang sword light at sumugod kay Thea na may marahas na dagandong. Snap! Itinaas ni Thea ang kanyang kamay at hinampas ang sword light. Ang diwa ng kaluluwa ng Wade Arapath ay lumabas muli mula sa sword light, galit na tinakpan ang kanyang mukha. How dare you humiliate me? Unforgivable. Sa susunod na sandali, sumambulat siya gamit ang Waltraud power at agad na nagpakita ng libu-libong mga clone. Bago pa man umatake ang mga clone, itinulak ni Thea ang kanyang mga palad pasulong, at ang puting nyebe ng mga lotus sa kalangitan ay mabilis na umikot at humampas sa kanila. Ang mga clone ay nagtaas ng kanilang mga ulo, takot na nakasulat sa kanilang mga mukha. Isang serye ng mga pagsabog ang naganap, at ang 10,000 mga clone ay nabasag ng mga Snow White Lotuses na umaagos sa kalangitan. Naiwang mag-isa ang kaluluwa ng Wade Arapath, at napaluhod siya sa kawalan. Siya ay nabugbog at napuno ng dugo, ganap na gusot at sa isang kahihiyang estado. Gayunpaman, tumanggi siyang tanggapin ang kanyang pagkatalo. Itinaas niya ang kanyang ulo na may hindi mapakali na ekspresyon. Duguan ang kanyang mga mata, at may mga ugat sa kanyang noo. Ang iyong homegrown body ay naperpekto na. Ang Ultimate Yin body type ay nagbibigay daan sa iyo upang linangin ng mas mabilis kaysa sa iba pang mga banal na nilalang. Kung hindi dahil sa mga pinsala ko, 10 sa inyo ay hindi ko magiging kalaban. Tinignan siya ni Thea ng masama na para bang isa siyang clown. Ang diwa ng kaluluwa ng Wade Arapath ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw, ikaw ay isa ring outside being ng Health Regime, Thea. Ikaw ay may marangal na katayuan ngunit nagpasakop sa isang mortal na higit pa rito, naniwala ka sa mga kasinungalingan ng mga colorist gods of nothingness at nais mong tumayo laban sa akin. Nakalimutan mo na ba na walang Health Realm kung wala ako? Ni hindi nga kayo mag-e-exist ng pinakamamahal mong asawa. Ako ay lumalaban sa 9 Kailoros gods of nothingness para sa Health Realm's sake para makontrol natin ang ating kapalaran. Ano ang mali doon? Ikaw at si James ay mula sa Health Realm. Bakit hindi ka tumatabi sa akin? Sa halip, pinili mong makinig sa kanilang mga kasinungalingan. Tumingin si Thea sa galit na diwa ng kaluluwa ng Wade Arapath at sinabing, nagmula ka sa 49 Taoism gayunpaman, malinaw na hindi mo pa sila naiintindihan. Naturally,
hindi mo maiintindihan ang 9 Taoisms. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ay umuungal, wala akong pakialam sa kanilang bastos na Taoismo. Ang mga ito ay mga hadlang na nilikha upang kontrolin ang health realm. Sinadya ni Thea, destiny, cause and effect, life and death, good and evil, space, time, tribulations, yin, and yang. Ang siyam na Taoism na ito ay bumubuo ng batayan para sa health realm at sa mga buhay na nilalang nito. Gayunpaman, sila ay nagmula sa siyam na Kairos gods noong sila ay nagkaroon ng kamalayan. Noon sila ay walang anyo at walang pagnanasa. Sila ang interpretasyon ng natural na kaayusan ng Taoism. Maaari mong kamuhian ang 9 Kairos gods of nothingness, ngunit hindi ka dapat sumalungat sa 9 Taoisms. Sila ang pundasyon ng health realm, pati na rin ang sa iyo. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ay nagtaas ng ulo at tumawa, foundation. Anong pundasyon? Hindi ba ako ang pundasyon ng health realm? Ang health realm ay nagmula sa akin, ngunit hindi ako pinapayagang maging Panginoon nito at maaari lamang sundin ang kanilang Taoismo. Kung gayon ano ang saysay ng aking pag-iral? Bumantong hininga si Thea at sinabing, ang iyong pagnanais na maging amo ng Hateth Realm ay nagsasabi ng lahat tungkol sa iyo. Umiiral ang Taoism hindi para sa isang tao na maging master kundi para sa lahat, sa kadahilanang ito, hindi ka kwalipikado na maging Supreme Path. Habang nakatingin kay Thea, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ay kinuyam ang kanyang mga kamao at dahan-daang tumayo. Ganun ba? Nakuha mo ang mga turo ni Frana at napakahusay mong magsalita tungkol sa Taoismo. Hindi ba't sinusubukan din ninyong agawin ng iyong asawa ang kontrol sa health realm? Ano ang pagkakaiba nito sa akin? Dahan-daang ipinikit ni Thea ang magagandang mata. Ang pakikipag-usap sa isang lalaking nabulag ng ambisyon at pagnanais ay walang saysay, dahil ito ay parang nakikipag-usap sa isang brick wall. Sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata, sinamantala ng kaluluwa ng Wait Arapat ang pagkakataong maglunsad ng pag-atake. Itinaas niya ang kanyang kamao at sinubukang maglanding ng suntok. Gayunpaman, biglang itinaas ni Thea ang kanyang kamay, at isang malaking martilyo ang lumitaw sa kawalan at agad na bumaba patungo sa kaluluwa ng Wait Arapat. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7427. Alam ng kaluluwa ng Wait Arapat na nasa panganib siya. Mabilis siyang umatras, ngunit isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw mula sa martilyo, na hamarang sa kanyang dinadaanan. Hinampas niya ito at napabalikwas. Naiwan na walang pagpipilian, itinaas niya ang kanyang mga kamay upang harangan ang martilyo. Gayunpaman, ang napakalakas na kapangyarihan ng martilyo ay nagpabagsak sa kanya sa karagatan. Lumabas siya, hawak ang martilyo ng mataas, at galit na sinabi, "Gusto mo ba talaga akong labanan hanggang kamatayan, Thea? Hindi mo ba alam na immortal ako? Kailangan mong subukang malaman para sigurado," sagot ni Thea, pagkatapos ay binawi ang kanyang kamay. Isang alon ng sword lights ang agad na hamampas sa kaluluwa ng Wait Arapat. Kasabay ng malalakas na sipol ng hangin, sunod-sunod nilang tinusok ang kanyang katawan. Agad na natatakpan ng maraming butas ang kanyang katawan, walang tigil ang pagdaloy ng dugo mula sa mga sugat. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ay hawak pa rin ang martilyo, hindi makaiwas sa mga pag-atake. Galit na nabaluktot ang mukha niya habang pinagmamasdan ang sugat niyang katawan. "Sa tingin mo sapat na ito para patayin ako? Masyado kang walang muwang." Ikinaway ni Thea ang kanyang mahabang manggas at humarap sa kaluluwa ng Wait Arapat. Pinandilatan ng kaluluwa ng Wait Arapat si Thea habang namilipit siya sa sakit. "Ikaw, sige, lumapit ka sa akin. Patayin mo ako kung kaya mo. Mayroon ka bang lakas ng loob na gawin ito?" Malamig na sabi ni Thea, "Immortal ka raw. Paano kung ahit ko ang laman mula sa iyong mga buto, pagkatapos ay kunin sa iyo ang 49 na Taoism pearls?" Nanlaki ang mga mata ng kaluluwa ng Wait Arapat ng balisa. "Ikaw, imposible. Ako ay hindi masisira. Walang kapigatian o sandata ang maaaring pumatay sa akin. Ikaw o si James ay hindi makakawala sa akin." Walang sinabi si Thea. Iniunat niya ang isa niyang kamay, at ang isang punyal na naglalabas ng 7 kulay na ilaw ay lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Ang Zereus Dagger. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ay natakot.
Hindi. Imposible yan. Si Frana ang may-ari ng punyal na yan. Bakit mayroon ka? You're an incomplete governor. Natigilan siya nang bigla siyang natauhan, pagkatapos ay tinitigan si Thea ng may takot. Ipinasa sa iyo ni Frana bago siya mamatay. Alam na alam niya kung paano ako haharapin. Ngumiti si Thea. Maaari ka pa ring mag-isip ng malinaw sa bingit ng kamatayan. Sa kasamaang palad, huli na para sa iyo. Puff. Nilaslas ni Thea ang kaluluwa ng Wait Arapath, na agad na inilabas ang tiyan niya. Sa harap ng kanyang kahabag-habag na sigaw, kalmadong inabot ni Thea ang kanyang tiyan gamit ang kanyang kabilang kamay. Sunod-sunod niyang hinugot ang mga nakasisilaw na perlas. Samantala, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay naglik ng Waltraud power. Maya-maya, biglang sumimangot si Thea. Hindi tama iyon. Dapat mayroong 49 na perlas. Bakit 28 lang? Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nanginginig at napahiyaw sa matinding paghihirap. Ayaw niyang tanggapin ang kanyang kapalaran ngunit wala siyang magawa para labanan. Idiniin ni Thea ang punyal sa leeg ng kaluluwa ng Wait Arapath. Magsalita na saan ang iba pang Taoism pearls. Ang kaluluwa ng Wait Arapath ay kumikibot sa sakit at sumigaw, isa lang akong kaluluwang espiritu. Paano kaya? Kolektahin silang lahat. Nagkibit balikat si Thea. Totoo. Ang Wait Arapath ay babalik na sana kung nakolekta mo silang lahat. Pinunasan niya ang punyal sa balikat ng kaluluwa ng Wait Arapath. Kukunin ko itong 28 perlas para sa aking asawa. Ikaw naman, isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nanginginig, natakot sa naghihintay sa kanya. Kahit nahuli kita, hindi kita niloko. Noong inawi mo si Yeria, pumwesto ako sa tabi mo. Tumanggaw si Thea. Totoo iyon. Dahil inalagaan mo ako ng mabuti, gagawin ko ito ng mabilis para sa iyo. Pagkatapos kong magsalita, tinagan niya ang kanyang lalamunan gamit ang matalim na punyal. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7428. Sa sandaling iyon, ang boses ni Yaretzi ay nagmula sa malayo. Huwag mo siyang patayin. Kung hindi, siya ay ipanganak na muli. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay natense matapos ang kanyang lalamunan ay hiniwa, at isang daloy ng dugo ang bumulwak. Mabilis na tumagas ang kanyang Waltraud power na parang baha. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay tumawa ng nakakatakot. Kahanga-hanga ka, Yin Governor. Na perpekto mo ang katawan ng Homeroom at perpektong natugma ang walang hangganang katawan ni James. Kayong dalawa ang pinakamalakas sa loob ng Health Realm. Gayunpaman, hindi ka kasing bait ni James. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay unti-unting naging translucent habang tumutulo ang kanyang Waltraud power. Gayunpaman, tumawa siya ng malakas na para bang nakalaya na siya. Naikuyom ni Thea ang kanyang mga kamao sa nakita. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nanunuya, see you soon, Thea. You're an excellent wife to James. Hindi ka lang maganda, pero malaki ang pabor mo sa kanya. Bigla, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay hindi napigilan, at ang kanyang translucent na katawan ay mabilis na lumaki. Umalis ka na Thea, sigaw ni Yaretzi mula sa malayo. Mabilis na bumalik sa katinoan si Thea at lumipad sa ere. Di nagtagal, sumabog ang kaluluwa ng Wait Arapath. Ang mga shockwave ay gamulong at pinasabog si Thea. Pagkatapos, isang kakaibang sinag ng liwanag ang mabilis na sumugod sa timog silangan. Hulihin mo, sigaw ni Yaretzi at hinabol ang sinag. Nang malapit na niya itong mahawakan, ang sinag ng liwanag ay tumakas at nakatakas sa isang nakakatakot na bilis. Sumigaw si Yusef mula sa likuran, tigilan mo na ang paghabol dito, Nay. Ang Wait Arapath ay hindi ka pani-paniwalang tuso. Mag-ingat na huwag malinlang. Huminto si Yaretzi at huminga ng malalim. Ginawa niya ang Homeroom body para kay Thea, na naglalayong labanan niya ang kaluluwa ng Wait Arapath at itaboy siya. Hindi niya inaasahan na papatayin talaga siya ni Thea. Sa ibabaw, tila maluwalhati ang panalo ni Thea. Gayunpaman, nagdulot siya ng napakalaking sakuna para kay James. Kapag ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay muling nagkatawang tao at natagpuan ang kanyang Soremsia, ang Lear Tribulation ay magiging hindi mabilang na beses na mas grabe kaysa dati.
Lumapit si Yusef kay Yaretzi at sinabing, tingnan natin ang gobernador ng Yin. Umiling si Yaretzi. Hindi na kailangan. Hayaan siyang magkaroon ng ilang oras na mag-isa. Kailangan niyang pag-isipan kung paano mareresolba ang paparating na sakuna. Natigilan si Yusef. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapat ay nawasak, hindi ba? Gaano kalakas na bagyo ang maaaring mangyari? Tumingin si Yaretzi kay Yusef at same time na umiling. Ang mga aksyon ng kaluluwa ng Wait Arapat ay hindi magiging malaking bagay kung siya ay nasa loob ng 49 na langit. Gayunpaman, kapag siya ay muling nagkatawang tao sa Greater Realms, ito ay magsasabi ng malaking kapahamakan para sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa Greater Realm. Ang pundasyon na pinaghirapan ni James na ay latag, at ang espiritual na providence na kanyang natipon, ay maaaring mapabilis ang pagbabalik ng Wait Arapat. Nagulat si Yusef sa balita. Humanda ka. Kailangan nating i-disperse ang formation at umalis. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Yaretzi para umalis. Nakatayo si Yusef na natigilan sa kinatatayuan, ganap na tulala. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7429. Sa isang misteryosong espasyo, nakaupo si James na naka-crossleg sa kawalan na may lotus na umiikot sa ilalim niya. 49 na lotus ang nag-flutter na maganda, bawat isa ay naglalabas ng siyam na magkakaibang kulay. Naka-crossleg ang 58 na sanggol sa isang path cauldron, nakapikit ang kanilang mga mata. Pinaliguan sila ng Hadoufen light na nagmumula kay James, dahan-daang umiikot sa kanya. Nagningning din ang kanilang mga katawan sa parehong siyam na kulay ng liwanag. Ang eksenang ito ay nagresulta mula sa hindi mabilang na mga taon ng pag-aaral ni James sa 58 Taoisms. Matagumpay niyang pinagsama ang lahat ng path sa isa at bumalik sa kanyang orihinal na estado. Ngayon, isang hakbang na lang ang natitira. Biglang nagmulat ang mga mata ni James, at dalawang sinag ng liwanag ang bumungad, na nabuo ang magandang figure ni Frana sa kawalan. Naliligo sa gininto ang liwanag, dahan-daang itinaas ni Frana ang kanyang mga kamay, nalilito sa sitwasyon. Ako, James, nasa isang kritikal na punto ka ng pagsasama-sama ng lahat ng mga landas sa isa. Paano ka mag-aaksaya ng enerhiya para ibalik ako? Ako ang iyong cultivation heart. Kalmadong sinabi ni James, naintindihan ko na ang 58 Taoism. Oras na para ibalik ko ang pusong panlinang na hiniram ko sa iyo. Kailangan kong pandayin ang sarili ko ngayon. Pagkatapos magsalita, isang kumikinang na pulang-pula na puso ang lumabas sa kanyang dibdib. Mayroon itong siyam na butas na pantay na ipinamahagi sa kabuuan. Napabulala si Frana, that's a non-essential heart. Ang siyam na celestial na sanggol at 49 na banal na sanggol na nakapaligid kay James ay nagtaas ng kanilang mga kamay, na nagbigay ng sagradong liwanag patungo sa non-essential heart. Sa isang malutong na hagong, ang puso ay nababalot ng 58 patong ng liwanag. Ang siyam na panloob na patong ay nakabubulag na mga puting ilaw, at 49 na panlabas na patong ng lilagintong liwanag, na may anyo na kahawig ng magagandang pakpak. Lahat ng mga landas ay nagtatagpo sa isang puso. Sinusubukan ba niyang isama ang 58 Taoism sa kanyang puso? Kahit na ang Wait Arapat ay maaari lamang tipunin ang mga Taoism sa paligid niya. Hindi niya maisama ang mga ito sa mga pisikal na bagay. Nagtataglay na ba si James ng napakahusay na pangunawa sa lahat ng mga Taoismo? Bulalas ni Frana na napatikip ng bibig sa hindi makapaniwala. Ang Destiny Infant ay naging bola ng liwanag at pagkatapos ay pumasok sa non-essential heart. Siya ay agad na nagkatawang tao bilang isang makantab na perlas, na pinupuno ang unang butas sa puso. Ang iba pang 8 sanggol ng 9 major Taoisms ay naging Celestial Pearls, na pumupuno sa natitirang mga butas. Ang Celestial Pearls ay naglabas ng nakasisilaw na mga ilaw at konektado, na bumubuo ng isang umiikot na pattern. Di nagtagal, ang iba pang 49 na sanggol ay nabagong anyo sa kulay ube gintong celestial na perlas at iniugnay sa pattern, na bumubuo ng salitang landes. Bulalas ni Frana, sa pamamagitan ng pagyakap sa landas, ang puso ng isang tao ay nakakamit ng kaliwanagan. Ang landas at puso ay naging isa, namumuhay bilang isang maayos na kabuuan. Ang iyong pag-unawa sa iba't ibang Taoism ay nalampasan kami at ang Wait Arapat ng isang grupo. Ibinuka ni James ang kanyang mga braso,
at ang nanosential heart ay pumasok sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay sumabog na may nakasisilaw na mga ilaw, na tumatagos sa paligid. Sa ilalim ng banal na liwanag, ang mga bundok, ilog, halaman, at hayop ng misteryosong espasyo ay kumikinang sa bagong sigla. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7430. Ang banal na liwanag ay bumasag sa mahiwagang espasyo, nagpapaliwanag sa Historical Palace at sa 81 bulwagan ng Wuya Palace, inaayos ang lahat ng nasira at ginawang lahat ay mukhang bago. Gayunpaman, hindi tumigil ang liwanag doon. Ito ay lumundag palabas, ang ningning nito ay lumampas sa mga hadlang ng palasyo ng Wuya, na umaabot sa 49th heaven. Ang Pro-James Alliance, na pinamumunuan ni Emperor Cosimian, ay nakatayo sa isang tabi. Ipinagmamalaki ng alyansa ang pinakamakapangyarihang mandirigma mula sa Wormscale Source, Taichu Daonas Realm, Yulia Daonas Realm, at Cosimian Daonas Realm. Ang sumasalungat sa kanila ay ang Anti-James Alliance, na pinamumunuan ni Emperor Stavros. Pinagsama-sama niya ang lahat ng dating nasasakupan ng Xanthopos at na marshaled ang Taiyi, Goyo, Stavros, at iba pang mga di-orthodox na paksayon. Ang magkabilang panig ay nagpahayag ng katapatan o pagsalungat laban kay James, ngunit sa ilalim ng kanilang mga deklarasyon ay may mas malalim na katotohanan, ito ay isang mapagpasyang labanan para sa paghahari sa 49 na langit. Mula nang mawala si James at ang kanyang mga kaalyado, nagtiis sila ng walang humpay na labanan, na nagtapos sa tensyon na ito. Umalangaw-ngaw ang tensyon sa buong lugar, na nagpapalinaw na anumang oras ay maaaring sumiklab ang labanan. Sa kabila ng sitwasyon, nagkita sina Cosimian at Stavros para sa huling negosasyon. Ngumisi si Stavros, patuloy kang nagbubunyag ng pangalan ng isang patay na tao para ipakita ang iyong kapangyarihan, Cosimian. Wala ka bang kahihiyan? Hindi ka ba nahihiya? Si James ay patay na kung gaano katagal. Maging sina Taiyi, Taichu, Marius, at Yulia ay nawala ng walang bakas. Gayunpaman, nabubuhay ka pa rin sa reputasyon ng patay na tao. Ngumisi si Cosimian, natatakot ka ba? Kahit na matapos ang lahat ng mga taon na ito, nanginginig ka pa rin ba sa takot sa impluwensya ni James? Natatakot ka pa rin sa pagbanggit lang ng pangalan niya. Ibinalik niya ang kanyang ulo at tumawa, naaawa ako sa iyo, Stavros. Tila si James ay isang walang hanggang bangungot na hindi mo matatakasan. Kung mas natatakot ka sa kanya, mas ipapaalala namin sa iyo ang tungkol sa kanya. Kinawayan ni Stavros ang kanyang kamay at sumagot, cut the act. Ginagamit mo lang ang pangalan ni James para tipunin ang kanyang mga die-hard followers, pero pinapadala mo lang sila sa kanilang kamatayan para sa iyong sariling interes. Agad na nagdilim ang mukha ni Cosimian. May iba ka ba? Nagrally ka ng tropa gamit ang pangalan ni Xanthopos, Goyo, at Taiyi. Kung wala sila, wala ka. Tumawa sa galit si Stavros, fine, fine. Dahil hindi kami makakasundo, aayusin namin ito sa pamamagitan ng puwersa. Ang labanang ito ay magtatapos sa iyong kamatayan o sa akin. Ang 49th heaven ay hindi na maaaring manatili sa deadlock na ito. Dahil ito ay isang digmaan na gusto mo, isang weni ang makukuha mo. Itinaas ni Cosimian ang kanyang kamay at nagutos, mga mandirigma, maghanda para sa labanan. Dahan-daang inangat ni Stavros ang kanyang ulo at sumigaw, maghanda para sa labanan. Biglang sumikat mula sa kawalan ang isang nakasisilaw na liwanag at mabilis na kumalat. Ano iyon? Napakabanal na ningning. Ito kaya ang pagbabalik ng Wait Arapath? Hindi ito maaaring ang Wait Arapath. Siguradong nagtagumpay si Emperor Xanthopos. Baka si James yon. Kung tutusin, siya ang una sa Greater Realms na nagsama ng three treasures. Matindi ang liwanag. Mahina ang legspi ko. Habang umaalingaw-ngaw ang mga hiyawan at hiyawan mula sa magkabilang panig, ang orihinal na handa sa labanan na sina Cosimian at Stavros ay napalingon din sa sagradong ningning sa gulat.